Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 10, 2026, Miyerkules ng ikasampung linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ng mga hari, chapter 18, verses 20 to 39. Noong mga araw na iyon, tinipon ni Akab sa bundok ng Carmelo ang buong bayang Israel at ang kanyang mga propeta. Lumapit si Elias at sinabi sa bayan, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod." Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias, "Ako na lamang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon." Samantala, may 450 ang mga propeta ni Baal. "Bigyan ninyo kami ng 2 toro." Pumili sila ng isa. Katayin at ipatong sa ibabaw ng kahoy na sinalansan, ngunit hindi sisindihan. Ihahanda ko rin ang 2 sa ibabaw ng kahoy na sinalansan at hindi ko rin sisindihan. Tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang Panginoon. Ang tumugon sa pamamagitan ng apoy, iyon ang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, "Sang-ayon kami." Sa gayon, sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, "Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng 1 toro at ihanda ninyo. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos. Ngunit huwag kayong magpaparikit ng apoy." Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihandog. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. "Baal, Baal, pakinggan mo kami." Sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng dambana, ngunit walang sumagot. Nang katanghalian na'y nilibak na sila ni Elias, wika niya, "Lakasan pa ninyo. Alam naman ninyo ang inyong Diyos. Baka may ginagawa o may pinuntahan o baka naman natutulog. Kaya't kailangang gisingin." Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Sinugatan ng sarili sa pamamagitan ng sibat at tabak tulad ng kanilang kinaugalian. Hanggang sa sila'y maligo sa dugo. Lumampas ang tanghali at oras na ng paghahandog ng hain, ngunit wala pa ring tugon kahit ano. Nagsalita noon si Elias sa buong bayan, "Lumapit kayo," wika niya, at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang dambana roon ng Panginoon na matagal nang gumuho. Pumili siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ng Panginoon ng pangalang Israel. Ang mga bato'y ginawa niyang dambana para sa Panginoon. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na may lamang 2 baldeng tubig. Isinilansan niya ang kahoy. Kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos nag-utos siya, "Kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy." Gayon nga ang ginawa nila. "Busan pa ninyo," sabi ni Elias, at binusan nila. Minsan pa, utos ni Elias. Makaitlongan nilang binusan ng handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng dambana at umapaw sa kanal. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng dambana at nanalangin, "Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito pagkat ito ang inyong utos. Dinggin ninyo ako, Panginoon, upang matalastas ng bayang ito na kayo lamang ang Diyos at sila'y inyong pinagpapabalik loob." Noon din nagpababa ng apoy ang Panginoon at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. pati ang tubig sa kanal ay natuyo.
Pagkakita sa nangyari, nagpatira pa ang buong bayan at sumigaw, "Ang Panginoon ang Diyos, ang Panginoon lamang ang Diyos." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa ating pong kwento sa ikalawang aklat ng mga hari, no? Kung gagamitan natin ng imahinasyon, no? Parang sa pelikula ay talagang napaka-powerful, no? Na may biglang nag-apoy, no? Yung imposible na mag-apoy ay nag-apoy dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. At ito ay pinamalas nang sa ganon ay magbalik loob ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan o itong mga propeta ni Baal. Minsan talagang kailangan natin ng pinapahintulot ng Diyos na maranasan natin ang talagang kababalaghan, no? Nang sa ganon ay mapaalalahanan tayo na walang ibang makapangyarihan sa mundong ito kundi ang Panginoong Diyos. Marahil sa nangyaring paglindol, sa Mindanao, bagamat pinagdarasal natin ang kanilang kaligtasan, pero isa lamang ito sa talagang hindi natin maipaliwanag, hindi natin lubusang maabot, paano gumagalaw ang lupa, paano ito pinagagalaw ng isang makapangyarihan na siya rin naman talaga may control sa kaligtasan o kalikasan. Siya rin may control sa ating pong kaligtasan. Kaya nawa sa mga ganitong pangyayari ay mapaalalahanan tayo ng ating Panginoon makapangyarihan sa lahat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.